4 na linggo bago ang pasukan, wala pang paggalaw sa presyo ng ilang school supplies. Ang old stocks naman sa ilang tindahan mabibili pa sa murang halaga. Alamin natin yan sa live na pagtutok ni Paul Hernandez. Paul? Ace, 20 araw bago ang school opening. Nako, napakaluwag ng sitwasyon ng ilang tindahan ng school supply sa Lipa City, bagay na dapat na sinasamantala na ng mga mamimili. Bulto-bulto na ang display ng mga gamit pang eskwela sa tindahang ito sa Lipa City. Natuto na si Angelica sa nagdaang school year, kaya mas maaga siyang nag-uutay-utay mamili ng school supplies para sa mga anak. Para po hindi po magsabay po sa siksikan po sa pamimili. Tapos wala na po masyadong mapagpilian. Habang mura pa ang mga bilihin, isinama na ni Irene sa budget ang pagbili ng mga writing material. Kahit ang taas ipiso, at least malaki pa rin yun kung medyo marami pa ang bibilihin mo. Malaki pa rin ang masisave. May mga old stock pang nabibili kaya mas mura pa ang mga ito. Pero karamihan, new items na ring delivery sa kanila mula sa Maynila. Medyo nagtaas yung ibang item, yung iba naman po ganun pa rin sa dati. So far naman hindi na talaga kami magtataas. Batay sa price monitoring ng DTI sa ilang tindahan sa Calabarzon, nasa 15 pesos hanggang 45 pesos ang presyo ng notebook, depende sa klase. 12 pesos to 44 pesos sa pad paper. Ang lapis, 10-50 pesos ang isa hanggang 32 pesos. 3 pesos hanggang 24 pesos sa ballpen. Ang crayons naman, 12 pesos to 129 pesos. Tamang diskarte raw na mamili na ng mas maaga. Nakikitang gagalaw pa ang presyo ng ilang item habang papalapit ang pasukan sa July 29. Hopefully, maabutan pa ng mga consumers yung old stocks na nasa old prices. So, samantalahin na lang nila na kung meron rin lang budget na, they can already buy. Sa mga susunod na araw o linggo, may random and surprise inspection na gagawin ng DTI sa mga school supply store. Ace, by second week o third week of July pa inaasahan yung pagdami ng mga customer dyan sa mga school supply store. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez.